Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, kung saan man sulok ka man ng mundo, please lang isubscribe nyo naman ako. Sa mga hindi ko mga kapwa ko OFW dyan, please din. Kasi ang pinaglalaban natin po sa kapakanan ng ating gobyerno. Alam mo ngayon, ang ganang pag-uusapan natin ngayon, tungkol kay Pangulong Duterte at kay Sara, kasi si Sara po nagbigay ng kanyang litanya o mensahe na hindi na siya talaga naniniwala sa ginagawang court sa ICC. Ito po ang kanyang sinabi, oh. Kung makikita nito sa sa kanyang litanya, sabi ni Sara Duterte ay assume na lang natin na ikukulong talaga si ex-President Rodrigo Duterte. Clearly, diyan din patungo ang kanilang mga aksyon. Ibig sabihin, wala na talagang tiwala si VP Sara sa ICC sa Netherlands. Kasi nga parang bias talaga masyado daw yung ICC, parang pinapanigan lang tungkol sa mga nagiging biktima ng EJK. Ito po ang kanyang litanya ni VP Sara. Ito, panoorin po natin. Diri sa ICC, as I said, no, hindi na nato na siya naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Yeah. Maog yun to ang, para sa to mga Pilipino, ang kanang Dapat naon. O, di ba? Narinig niyo yun? Wala na talaga siyang tiwala. Kasi parang sinasabi niya yatang bias talaga yung ng mga international court. Yung parang wala nang karapatan yung biktima, o parang yung si Duterte wala nang karapatan magbigay ng kanyang mga pahayag, parang lahat sa kanila mali. Parang lahat na lang mali, which is mali naman talaga. Kasi nga unang-una, nagbabayad tayo ng buwis sa Pilipinas. Lahat ng gastos natin sa Pilipinas, tapos kapag nagkaroon ka ng problema, yung magkakaroon ng pagsasakdal, gagawin sa ibang bansa, yung nako, di ba? Napakalaking pagkakamalian. Kaya nangyari talaga, totoo talaga, nagkidnap si Pangulong Duterte. Pero ayon po sa mga usap-usapan, di ba? Ayon po sa mga usap-usapan naman, napapalitan si Attorney Kaufman, di ba, ni Duterte. Dahil unang-una parang lahat na lang yata ang nai-submit nilang mga depensa parang nagiging mali or hindi naaayon doon sa ng ICC. Parang hindi naaayon doon sa kanilang ICC yung mga depensa ni Attorney Kaufman. Kaya nagkaroon ng bulong-bulangan di kamakailan. Kaya ito, panoorin po natin yung sinabi ni VP Sara tungkol po kay Attorney Kaufman, kung papalitan talaga o hindi si Attorney Kaufman bilang isang legal counsel or taga-defense attorney ni Pangulong Duterte. Today, ma'am. I'm okay. I'm happy to see na umuunlad ng ating mga kababayan. 4 na iPhone 17 ang nakikita ko. 1, 2, 3, 4. iPhone 17 yan, ma'am, no? 4 na iPhone 17 po ang kaharap ko. Okay lang. I'm okay. Ma'am, VP Inday, kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman siya. Wala na kaming nakain na snacks dahil naubos na namin lahat ng snacks doon sa bendo. So, wala pang refill. So, na lang po na siya. Zero. VP Inday, were you able to ask the former president about the question yesterday? Yes. Ang tanong kahapon ay merong concern ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied
sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? Yes, ma'am. Oo, tama ang pagsasabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yun, hindi na mahalaga. Yes, ma'am. Ma'am, is there anything that you want to convey to the Filipino people closely still following? O di ba mga kawangis ko, hindi naman daw papalitan siya, no? Hindi naman papalitan si Attorney Koopman ayon kay Sara kasi ayaw na rin ni Pangulong Duterte na palitan. Kaya hintayin lang natin po sa susunod na hearing. Alam ko magkakaroon po ng free trial this coming February, no? Free trial this coming February ba 23? Basta ganyan. Magkakaroon po ng free trial. So kapag nagkaroon po ng free trial, magkakaroon na po ng tatawag na trial. Ang tagal pa naman magiging yung trial talaga yung magkakaroon kung sino magiging kung sino salarin o magkakaroon ng verdict na yung ICC. Yan po ay sisimula pa lang sa sa September this year, September. Ito sa unang-una pa lang hindi na talaga niniwala si VP Sara kasi nga sa edad na 81 years old nang hindi binigyan ng interim release. Tanda na yan eh. Wala na yang wala nang kakayahan yan, mga ganyang edad eh. Tapos, hindi pinagbibigyan ng kanilang mga kahilingan na kahit paano makalabas si Pangulong Duterte or magkaroon kahit ilipat lang sa ibang mga kulungan, hindi pa pumayag ang Netherlands. Kasi lang, mahirap itanggapin bilang isang anak. Unang-una, ang layong Netherlands sa Pilipinas. Napakalayo po talaga ang Netherlands sa Pilipinas. Sa pera pa lang gagastusin mo, napakalaki. Dahil doon nililitis yung kanyang tatay sa Netherlands. Tapos wala pang kasiguraduhan, di ba? Pati unang-una, sabi ni BP Sara, baka abutan pa yan ng ilang taon doon sa Netherlands. Hindi lang 1 taon, 2 taon o 3 taon, sabi ni BP Sara. Kaya ang problema doon, aabutan pa ba ng buhay bago makabalik ng ng Pilipinas? Yun ang pinakamahirap niyan. Baka mamaya, bago bumalik ng Pilipinas, baka wala nang malay si Pangulong Duterte, baka mamatay na siya doon sa Netherlands kasi nga unang-una, may edad na eh. Baka mamaya bumigay ng kanyang immune system masyado dahil sa kanyang edad. Kaya yun ang kinakatakot ni Sara Duterte, baka mamaya hindi na rin baka mamatay ng dahil mamatay doon na sa Netherlands. Napakahirap sa mga taong bayan dahil unang-una naging pangulo siya ng Pilipinas pero doon siya namatay sa ibang bayan. Napakahirap po yan. Hindi po yan maganda yan, di ba? Unang-una, alam naman natin na yan po ay kagustuhan ng Marcos administration para ipadala doon sa dahig ang kanyang tatay para hulihin. Kasi kung wala naman binigay na kumpas ang palasyo, hindi yan uhulihin si Duterte. Kasi nga, yung palasyo lang naman ang kumukumpas kung igugun nilang isang tao kasi nga isa sila. Kasi siyempre ang Pangulo isa sa mga mga kapangyarihan na tao sa Pilipinas. So, ibig sabihin sila po ang nagbibigay ng kumpas. Pero napakahirap sa mga supporters ni Duterte kasi nga baka mamaya nga tuloy ang mamatay doon sa Netherlands at hindi na makabalik dito is nakalagay na sa garapon or isa ng abus siya, di ba? Parang gano'n. Ang hirap na yung gano'n. Kaya yan mo na mga kawangis ko sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin. Please subscribe sa akin channel. Sa mga hindi pa dyan, sa mga kapwa ko OFW. Salam and bye-bye muna.